Kabanata 1521. Hindi ba tayo pwedeng mag-eavesdrop? Curious na tanong ni Sean, sabik na malaman kung ano ang natuklasan ng mga bata. Nakangitiling pinanood ni Jonathan ang mga bata, sabik na marinig ang kanilang mga sikreto. Hindi ka pa handang marinig. Ngumiti si Zachary, piniling huwag sabihin ito ng malakas sa publiko. You should at least tell your dad, right? Hindi ba nakikinig ang papa mo? Nakakatawang tumingin si Sean sa bata. Bahagyang kumunat ang noo ni Zachary, iginiit, hindi interesado ang tatay ko. Sabay na tumingin sina Sean at Jonathan kay Benjamin, nakangiting nagtanong, hindi ka ba interesado? Not interested. Sumulyap si Benjamin sa kanilang dalawa, walang pakialam ang boses nito. Hindi ito para suportahan ang galaw ni Zachary. Talagang hindi siya interesado. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito ngayong gabi, ngunit huwag sa kanila. Nakangiting sabi ni Arisa sa anak, na ikina-curious at excited ni Sean at Jonathan. Nakagat ako, siguradong malaki ang isang ito. Biglang tuwang-tuwa si Darius, hindi napigilan ang pananabik. Yumuko si Arisa para tingnan. Ang isda na nahuli ni Darius ay tumalsik sa tubig, na nagdulot ng pag-spray ng mga patak. Ang laki naman nito, Benjamin. Bilusan mo at tulungan mo si tatay na hatakin ito. Tinawag niya si Benjamin, na mas nasasabik kaysa kung siya mismo ang nahuli nito. Marahang tinapik ni Benjamin ang kanyang ulo, pagkatapos ay lumapit kay Darius. Payagan mo ako na mismo ang bubunutin. Umiwas si Darius at nagsimulang hilahin ang linya, kahit na medyo mabigat ito para sa kanya. Bahagyang ibinuka ni Benjamin ang kanyang mga labi, nakatayo sa gilid, pinapanood si Darius na humihila mag-isa. Medyo mabigat, bulong ni Darius, lalong nagpumiglas ang mga isda, kaya lalong nahirapan itong hawakan. Lumingon siya at tinawag si Benjamin, halika rito at tumulong. Para saan ka nakatayo dyan? Benjamin retorted, sabi mo gusto mong gawin ito sa iyong sarili, kaya hinahayaan kitang gawin ito. Kahit na nakikipagtalo siya kay Darius, humakbang pa rin si Benjamin upang tumulong sa paghila ng isda, na ginagawa ito ng madali. Sinulyapan siya ni Darius, hindi nasisiyahang bamulong, kung gusto mong ako mismo ang gagawa nito, bakit hindi mo ako pinayagan? Hindi nakipagtalo sa kanya si Benjamin. Binato niya ang kanyang kawit at direktang inihagis sa lawa. Kailangan pa ba nating mangisda? 4 na tayo. Sumilip si Sean sa balde. Medyo malalaki ang isda. Pinagmasdan ni Darius ang mga bata at nagtanong, ituloy pa ba natin? Wala nang kompetisyon. Isa pang catch para kay Lolo ang magagawa. Nagpasya na lang si Zachary na mag-grill sa kanyang pamalo, hindi na mangisda. Lolo, ituloy mo. Pagpapalakas ng loob ni Oliver, lumipat sa gilid ni Darius. Humalaklak si Darius, magpapatuloy ako at kukuha ng mas malaki. Lolo, hindi mo na kailangan manghuli ng malaki. Nanalo ka na kahit wala kang nahuli. Tumingin si Gavin sa kanyang lolo, seryosong seryoso. Napaawang ang gilid ng bibig ni Darius. Nahuli ko ang 2, at nahuli rin kayong 2. Paano ako nanalo? Dahil mas marami kami sa iyo. Ngumisi si Gavin. 6 kami at 1 lang kayo. Hindi ka pa ba nanalo? Kailangan nilang makahuli ng 1 dosenang isda para manalo. Tawa ng tawa si Darius sabay tapik sa ilong ng bata. Alam niya lang kung paano ako pasayahin. Tama si Gavin. Si Lolo ang nanalo. Natatawang puri ni Arisa kay Darius. Inaasar mo lang ako. Kitang-kita ang draw. Tawa ng tawa si Darius bilang tugon, patuloy na nakatingin sa lawa. Sina Zachary at Jesse ay nagpapastol na ng mga isda patungo kay Darius, na hinihimok siyang magmadali at magsimulang mangisda. Edwin, may 4 na tayong isda dito. Bakit hindi natin ihatid muna sila sa mga pamilyang iyon? Baka mahuli pa si tatay para makain natin mamaya. Bili ni Arisa kay Edwin para hindi na mag-aksaya pa ng oras. Talaga, Mrs. Graham. Ipapahatid ko sila kaagad. Agad na tinawag ni Edwin ang mga bodyguard. Pagkatapos, inutusan niya silang ihatid ang mga isda at mushroom sa mga pamilyang Patterson, Bailey, at Watts. Benjamin, salamat. Nakangiting sabi ni Sean kay Benjamin, sumalo daw pa. Bakit hindi mo sila iuwi sa iyong sarili? Makakatipid dito sa kanilang paglalakbay. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. I don't have time. I still need to stay here for dinner. Mabilis na umiwas si Sean. Partikular siyang dumating para kumain. Nakita ng lahat na umiwas siya ng mas mabilis kaysa sa iba at humagalpak sa tawa. Kabanata 1522.
Sa huli, ang mga bodyguard ang kailangang maghatid ng mga gamit sa ibang pamilya. Gusto lang ni Sean at Jonathan na maghapunan sa Yaleview. Lolo, malapit nang kumagat ang isda. Umupo si Oliver sa tabi ni Darius, pinagmamasdan ang mga isda na lumalangoy sa ilalim ng tubig. Nasa gilid sina Gavin at Zachary, nagwiwisik ng pain. Samantala, tumingkayad si Jessie sa malapit, itinaas ang baba gamit ang dalawang kamay, matamang nakatitig sa ibabaw ng tubig. Hehe, hindi ba malaki? Tuwang-tuwa si Darius, ang isang ito ay mas malaki pa kaysa sa nauna. Lolo, hold steady, huwag kang masyadong excited. Hindi pa nakakagat ng kawit ang isda. Agad na pinaalalahanan ni Zachary si Darius na panatilihing matatag ang kanyang pangingisda. Kung hindi, maaaring takutin ni Darius ang isda. Mabilis na pinatatag ni Darius ang kanyang sarili, ang kanyang tingin ay nakatuon sa ibabaw ng tubig. Nang makita ito ni Arisa at ng iba ay hindi nila napigil ang tumawa. Hindi ba matagal na nawala sina Tim at Jasper? Napatingin si Sean sa malayo, hindi sigurado kung nasaan ang dalawang bata. Hindi siya naglakas loob na hanapin sila. Titingnan ko sila. Mabilis na sabi ni Edwin na nagmamadaling lumapit sa dalawang bata. Sumulyap din si Benjamin sa direksyong iyon, hindi nag-aalala sa anumang mangyayari. Marahil ay naglalaro na naman ang dalawang bata doon. Hinailan ni Arisa ang manggas ni Benjamin. Tawagan mo sila, pwede ba? Sinulyapan siya ni Benjamin, at sinunod ang utos nito, tinawag niya, Tim, Jasper. Ang sagot ng dalawang bata, pero mukhang abala sila. Hinahanap ni na Timothy at Jasper ang kanilang alagang ahas na kumalas. Nakatingin ang dalawang bata sa malapit na flower garden. Lumapit si Edwin at hindi napigil ang matawa nang makitang pareho nilang natatakpan ng mga dahon at mga piraso ng damo ang kanilang damit at buhok. Nanghuhuli ka ba ng mga kuting dito, mga bata? Pang-aasar ni Edwin sa kanila. Mr. Whitley, we're looking for our snakes. May dalawa pa pong hindi pa natin nakikita, Timothy informed Edwin while scanning the surroundings. Feeling niya malapit lang sila, but not yet found. Mr. Whitley, kung natatakot ka, huwag kang lalapit. Uuwi tayo kapag nahanap na natin. Si Jasper ay patuloy na nakahiga sa damuhan, iniikot ang kanyang ulo mula sa gilid patungo sa isang gilid na parang radar, nagmamasid. Tim, tawagan mo sila ulit, sigaw ni Jasper kay Timothy. Hindi ako natatakot, tutulungan kitang tumingin. Baka gutom na sila at pumunta na sila sa lawa. Masayang tugon ni Edwin, sumama sa snake searching team para tulungan ang dalawang bata. Hindi naman siguro sila pupunta dyan. Feeling ko malapit lang sila. Tugon ni Timothy kay Edwin, saka sumipol, umaasang magmadali ang dalawang batang ahas. Itinagilad ng grupo ang kanilang mga ulo upang makinig ng mabuti, at kasabay nito, napansin nila ang isang tunog na nagmumula sa kung saan. Doon, tuwang-tuwang bulalas ni Jasper, mabilis na bumangon at tumakbo patungo sa direksyon ng tunog. Narinig ko rin mula sa direksyon na iyon. Mabilis namang sumunod si Edwin. Tuwang-tuwa, sinundan din sila ni Timothy. Nakikita mo ba kung saan ito? Si Jasper ang unang dumating, ngunit hindi pa niya ito nahanap at naglilibot-libot. Sumipol muli si Timothy, at biglang may narinig na tunog mula sa isang sanga kung saan. Pumunta ang grupo upang tingnan at nakita ang isa sa mga ahas. Natatawang sabi ni Edwin, mukhang naubos na. Mabilis na inakyat ni Jasper ang puno ng kahoy at ibinaba ang ahas. Tanga ka ba o ano? Hindi ka ba makagalaw pataas kapag naipit ka? Ang maliit na ahas ay pamitik ng dila, mukhang inosente. Sinundot muli ni Jasper ang tiyan nito, at may mahinang tawag mula sa nakaumbok na bahagi sa loob. Parang may pula ka sa loob ng tummy. Tumawa si Edwin. Hinaplos ni Timothy ang ulo ng ahas. Nasaan ang kaibigan mo? Pinitik ng sanggol na ahas ang dila nito, nagpupumilit na dumulas mula sa dahon patungo sa yakap ng mga dahon, patungo sa isang tiyak na direksyon. Mabilis namang sumunod si Timothy, at sumama rin si Jasper, kasama si Edwin. Sa hindi kalayuan, mga 10 metro lang o higit pa, may butas ng ahas. Marahil bilang tugon sa isang tawag, isang ahas ang naglabas ng ulo mula sa butas ng dumating ang grupo. Nahanap na rin kita sa wakas. Idiniin ni Jasper ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, tinitigan ng ahas nang sinimulan niya itong pag-alitan. Anong ginagawa mo dito nagtago? Tinawag kita at hindi ka lumabas. Kung mali ang ugali mo, hindi kita bibigyan ng manok sa hinaharap. Kabanata 1523. Ang maliit na ahas ay umungol ng ilang beses habang ito ay bumabaon sa butas,
naghahanda para sa hibernation. Lumalamig na ang panahon. Naghahanda na siguro ito para mag-hibernate, nakangiting paliwanag ni Edwin kay Jasper. Jasper, mangyaring ibalik ito ng mabilis. Lahat ay naghihintay sa atin. Okay, mabilis na binuhat ni Jasper ang ahas at tumakbo patungo sa bahay nito. Mr. Whitley, hintayin mo kami. Bilisan namin. Tumawag si Timothy, dinampot ang isa pang ahas para itabi. Maghihintay ako, sagot ni Edwin, naglakad papunta sa maliit na daanan para hintayin sila. Tim, bilisan natin. Ibinaba ni Jasper ang sanggol na ahas at hinimok si Timothy. Marahang tinapik ni Timothy ang ulo ng mga batang ahas habang ibinababa ang mga ito. You guys need to stay here. Huwag kang gumala. Babalik kami para makipaglaro sa inyo kapag may free time kami. Sa loob ng snake house, lahat ng mga batang ahas ay nag-angat ng kanilang mga ulo, pamitik ng kanilang mga dila na parang tumutugon. Isinara ng dalawang magkapatid ang gate at tumakbo pabalik kay Edwin, sumisigaw, Mr. Whitley, handa na kami. Bumalik na tayo. Tinapik-tapik ni Edwin ang kanilang mga ulo at inakay sila pabalik sa kung saan naghihintay ang iba. Sa side ni Arisa, kanina pa siya naghihintay at nagtaka, anong ginagawa nila doon? Bakit hindi pa sila bumabalik? Tumingin sa kanya si Benjamin at ngumiti. Tumugon lang sila sa akin, kaya dapat naglalaro sila doon. Napatingin si Arisa sa kanya. Kung kaya niyang maglakad ng mas mahusay, gusto niyang pumunta at tingnan kung ano ang ginagawa ng dalawang bata. Wow! Nakuha ng isda ang pain. Nasa kawit. Pinalakpakan ni Jessie ang kanyang mga kamay sa pananabik nang makita niyang nakahuli si Darius ng isda. Lolo, ang galing mo! Bulalas ni Oliver, puno ng pananabik ang kanyang maliit na katawan. Grandpa is still in his prime. He's really impressive. Nag-thumbs up si Zachary kay Darius. Hinikayat ni Gavin si Darius, Lolo, hilahin mo yan, wag mong hahayaang makaalis. Sasandok ako ng lambat, nang makitang tuwang-tuwa ang kanyang mga apo, hindi mapigilan ni Darius na mapangiti. Huwag kang mag-alala, kapag ang isda ay nahok, wala na itong pagkakataong makatakas. Si Darius ay masayang umikot sa linya ng mabilis at mahusay. Kinuha ni Jonathan ang lambat at humakbang para tumulong. Mr. Graham, ang isda ay hindi kapani-paniwalang napakalaki. Tumingin si Sean sa nanginginig na isda na may nakangiting ngiti. Hindi ito kasya sa isang palayok. Nagulat din si Arisa at masayang sinabi, kung gayon, gumawa tayo ng 2 kaldero ng nilagang. Eksakto, marami tayong tao, kaya maghanda pa tayo ng mga kaldero ng nilagang. Nakangiting sabi ni Mary, inilagay sa tabi ang balde para bigyan ng puwang si Jonathan na ilagay ang isda. Umurong ka ng kaunti, huwag kang matamaan ng isda. Binalaan ni Jonathan ang mga bata. Pagkatapos lamang nilang makabalik ay natanggal niya ang kawit ng isda. Mr. Graham, ang galing mo. Parang nahuli mo na ang pinakamalaking isda dito. Nag-thumbs up si Sean kay Darius. Tuwang-tuwa si Darius, bumalik si Edwin kasama ang 2 bata. Nang makita nila ang masaganang ani ni Darius, tuwang-tuwa silang lahat. Lolo, babalik na ba tayo para maglinis ng isda? Masayang ngiti na tanong ni Jasper na hawak-hawak na ang basket na may laman na kabute. Let's go. Babalik tayo para ihanda ang isda. We're having fish pot for dinner tonight. Tawag ni Darius, inaayos ang mga gamit niya para makabalik sa main house. Sina Jonathan at Sean ay tumulong sa pagbubuhat ng fish bucket, habang ang 3 bata ay nakayakap sa basket ng kabute. Ang iba ay may dalang gamit sa pangingisda at walang laman ng mga balde. Mami, babalik na tayo. Sige, mauna na kayo, nakangiting sabi ni Arisa. Winawagayway ang kanyang kamay, hindi na kailangang itulak siya ng mga ito. Itinulak ni Benjamin si Arisa sa kanyang wheelchair, sumunod sa likod ng lahat. Pagpasok sa bahay, nagtungo sa kusina sina Darius, Edwin, at Mary. Sumunod ang mga bata, sabik na manood ng mga isda na inihahanda. Pumunta si Sean sa guest room para magpalit ng damit, habang kasama sila ni Jonathan sa kusina. Si Arisa at Benjamin na lang ang natira. Tumabi si Benjamin at tinanong siya, gusto mo bang pumunta sa kusina, o mas gusto mong magpahinga dito sa sala? Tere na doon. Napatingin si Arisa sa kanya. Gusto niya ang masiglang kapaligiran. Ang pag-upo mag-isa sa sala ay hindi nakakatuwa. Nakangiting itinulak siya ni Benjamin pasulong. Kabanata 1524. Sa Yaleview, nagkaroon ng mataong kapaligiran, habang ang tirahan sa York ay nanatiling tahimik.
Umupo si Regan sa sala, nakakaramdam ng lubos na panlulumo at walang anumang sigla o espiritu. Siya na lang ang natitira sa buong pamilya ng York. Ang kanyang matandang ina at si Heather ay ikinulong, ang kanyang anak na si Miranda ay wala sa bahay, at maging ang kasambahay ay wala kahit saan. Inilibot ni Regan ang hindi karaniwang tahimik na tahanan, na hindi komportable. Sa pagmumuni-muni, natanto niya na ang lahat ng mga pagbabago sa bahay ay konektado kay Benjamin. Sa kaibuturan, nanginginig na si Regan sa takot. Gusto niyang tawagan si Arisa, ngunit natatakot siyang baka mapahamak muli ni Benjamin ang pamilya York. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, kung ang pamilyang York ang tatarget muli, hindi na sila makakaligtas. Tinakpan ni Regan ang mukha gamit ang dalawang kamay, pakiramdam na wala siyang magawa. Isinauli na ng mga partner ng kumpanya ang lahat ng order nila, at naghihirap din ang kanyang matandang ina. Naabot na niya ang lahat ng koneksyon na naiisip niya, ngunit iniiwasan siya ng lahat. Walang nang ahas na tulungan siyang tumayo laban kay Benjamin. Biglang tumunog ang cellphone niya na nagdulot ng kirot sa kanyang katawan. Nagningning ang kanyang mga mata, iniisip na marahil ay nagpa siya ang isang kaibigan na tumulong. Sagot niya, ito si Regan. Nawala ng malay ang iyong ina. Isinusugod namin siya sa ospital. Please come as soon as you can. Sagot ng nasa kabilang dulo. Saglit na blanko ang isip ni Regan. Hindi niya naabutan ang address na ibinigay ng kausap. Nag-aalalang muli niya itong tinanong. Matapos malaman ang lokasyon, dali-dali siyang isinugod sa ospital. Nasa emergency room si Finley. Sumugod doon si Regan, kung saan naroon din ang mga pulis. Ano ba talaga ang nangyari sa nanay ko? Bakit bigla siyang nahimite? Huwag kang mag-alala. Nang matagpuan namin siya, 20 minuto na lang bago ang oras ng pagkain, at ayos na siya noon. Maaaring dahil sa gutom, ginagamot na siya ng doktor sa loob. Malalaman natin ang eksaktong sitwasyon kapag lumabas sila. Sagot ng pulis, pinagsalikop ni Regan ang kanyang mga kamay, puno ng pagkabalisa, umaasang walang ibang mangyayari sa kanyang matandang ina. Makalipas ang 1 oras, pinalabas si Finley. Nang malaman ng 2 pulis na siya ay nahimete dahil sa gutom at hindi pagkalason sa pagkain, umalis sila. Habang sinusundan ni Regan ang kanyang ina sa ward, tumira siya. Umupo siya sa tabi ng kama, binabantayan ang kanyang matandang ina. Natahimik ang silid ng ospital. Ang matandang babae sa kama, na dating walang malay, ay nagmulat ng isang mata at mahinang tumawag, Regan. Nanay! Tuwang-tuwa si Regan nang makitang gising na ang kanyang ina at nagmamadaling sinubukang tawagan ng doktor. Mabilis siyang hinawakan ni Finley. Huwag kang sumigaw. Umupo ulit si Regan, nakatingin sa ina na may pag-aalala. Ma'am, tatawagan ko ang doktor para suriin ka ulit. No need. Gutom lang ako. Wala namang masama. Mabilis na tiniyak ni Finley ang kanyang anak. Ipinaliwanag sa kanya, kung hindi ko ginawa ito, nakaalis na kaya ako. Hindi ka dumating upang iligtas ako, kaya kailangan kong lumabas ng mag-isa. Sa pagsasalita tungkol dyan, mayroon pa ring mga reklamo si Finley tungkol sa kanyang anak. Nanay, nagpapanggap ka ba? Gulat na napatingin si Regan sa ina, hindi makapaniwala. Bahagyang nagbago ang mukha ni Finley, nabakas ang guilt. Anong ibig mong sabihin sa pagkukunwari? Gutom na talaga ako. Minamaltrato ako nila sa loob. Napasulyap si Regan sa kanyang matandang ina, nakahinga ng maluwag nang makitang ayos lang siya. Paano kanila tinatreto? Wala man lang silang respeto sa akin. Hindi man lang ako makainom ng tubig. Kapag gusto kong gumamit ng banyo, kailangan kong tumawag para sa kung ano ang pakiramdam ng magpakailanman bago ang sinuman ay magbayad ng pansin. Finley lamented, pagpipinta ng isang kaawa-awang larawan ng kanyang sitwasyon. Nay, pasensya na sa hirap na dinanas mo. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko, inaabot ko lahat ng naiisip kong koneksyon, pero hindi ka lang nila bibitawan. Ipinaliwanag ni Regan ang sitwasyon kay Finley, na nakakaramdam ng lubos na kawalan ng kakayahan. Kung may kaya siya, hinding-hindi niya hahayaang magdusa ng ganoon ang mahal niyang ina. Ang lahat ng ito ay dahil sa kasuklam-suklam na Arisa na iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mahuhuli. Regan, dapat turuan mo ng leksyon ang babaeng walang utang na loob. Sayang ang pagpapalaki sa kanya ng pamilya namin sa York. Kung alam kong aabot sa ganito, noon, hindi ko hahayaang ibalik siya ng tatay mo. Nanay, pinutol ni Regan ang galit na pangungulit ng kanyang ina, pinipigilan itong magsalita ng kung ano pang hindi dapat. Seryoso ang tono nito habang patuloy na nagpapaalala sa kanya ng ilang bagay. Nay,
Wala na akong posisyon para i-lecture pa siya. Kasal na siya ngayon kay Benjamin, at napakalaki ng kapangyarihan at impluwensya nito. Hindi siya kayang ipaglaban ng pamilya namin. Simula ngayon, Nay, huwag mo na siyang guluhin pa. Hindi talaga kayang i-provoke ng pamilya namin. Nagkamali ka rin sa pagkakataong ito. Kung patuloy kang gagawa ng parehong pagkakamali, kahit ako ay hindi mo mapoprotektahan. Inaresto si Heather dahil sa pagpapakalat ng chismis tungkol kay Benjamin online. Ang kumpanya ay nahaharap din sa mga paghihirap ngayon. Hindi na talaga kaya ng pamilya natin ang gulo. Kabanata 1525. Naaresto si Heather, at may problema rin ang kumpanya. Gulat na tiningnan ni Finley ang kanyang anak, kitang-kita sa kanyang mga mata ang takot. Hindi ako makapaniwala, tinarget talaga kami ni Benjamin. Siguro ang maliit na manggugulo na iyon, si Arisa, ang gumawa sa amin ng ganito ni Benjamin. Hindi alintana kung si Arisa ang gumawa ng ganito kay Benjamin, hindi kayang saktan siya ng buong pamilya namin. I'm nothing in Delmore. Ang pakikitungo sa amin ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Walang magawa si Regan kundi ipaliwanag sa kanyang matandang ina na hindi gaanong mahalaga ang katayuan ng kanilang pamilya kumpara sa prestihiyosong katayuan ng pamilya Graham. Ang pagsisikap na salungatin si Benjamin ay magiging walang saysay. Hindi na nila ako ibabalik doon, hindi ba? Anak, hindi na ako makakabalik doon. Kung kukunin nila ako muli, mamamatay ako. Hindi pa sapat ang buhay ko, ayokong mamatay. Nang marinig ang mga salita ng kanyang anak, si Finley ay natakot at nagsimulang umiyak, ang kanyang mga labi ay hindi mapigilan. Mom, calm down. Umalis na ang 2 pulis na nagdala sa'yo dito. Malamang hindi ka na nila babawiin, kaya mag-focus ka na lang sa pagpapagaling. Sinubukan ni Regan na pakalmayan ang kanyang matandang ina, na ang pag-iyak ay sapat na upang bigyan siya ng sakit ng ulo. Umalis na ba sila? Napatingin si Finley sa pintuan, walang nakitang pulis sa paligid. Wala na sila, napabuntong hininga si Regan. Ma'am, magpahinga ka ng maayos. Anak, uwi na tayo. Bumalik na tayo sa ating bayan. Ayaw ko nang manatili sa Delmore, sa sobrang takot ni Finley na ang gusto na lang niya ay makatakas doon sa lalong madaling panahon. Hindi na siya naglakas loob na manatili pa, sa takot na gantihan si Benjamin. Nay, sa ospital tayo magdamag. Ang hina mo talaga ngayon. Hinikayat ni Regan ang kanyang matandang ina. Kung ayaw nilang umalis siya, hindi sila aalis. Ayos lang ako, gutom lang. Labas muna tayo, at ayos lang ako kapag nakabalik na tayo at may makakain na. Ang matandang babae mismo ang nagbunot ng karayom, umupo, at handa nang bumalik. Walang choice si Regan kundi ang magkompromiso. Sige, iuuwi na kita. Si Arisa ay naghahanda ng hapunan kasama ang lahat, o mas tiyak, pinapanood niya ang lahat na naghahanda ng hapunan. Inabisuhan din si Ethan na pumunta para sa hapunan. Pagdating niya, opisyal na nagsimula ang pagkain. Ngayon, kumakain kami ng isda at mushroom, talagang dalisay at natural. Maglaan ng oras at magsaya, lahat. Tinawag ni Darius ang lahat, puno ng saya ang mukha. Nang marinig ang mga salita ni Darius, ang lahat ay humagalpak sa tawanan. Matandang Mr. Graham, kung sasabihin mo ang mga bagay na ganyan, maglalakas loob pa ba silang kumain? Pang-aasar ni Edwin kay Darius. Bahagyang ngumuso si Darius, why wouldn't they dare? It's not like we're strangers. Bahagyang tumawa si Sean. Ngumiti din si Jonathan kay Darius. Matandang Mr. Graham, ako ay talagang maswerte na narito ako ngayon. Talagang maglalaan ako ng oras upang matikman ang iyong mga kasanayan sa pagluluto. Si Darius ay puno ng kagalakan, ang kanyang tingin ay nagwawalis sa buong silid. Tumawa siya at sinabing, nandito na ang lahat, kaya tara na. Magsisimula ako sa mga kabute. Sa sandaling kinuha ni Darius ang kanyang tinidor, nagsimulang kumain ang iba. Isa, ang sarap nito. Hayaan mong pagsilbihan kita. Inabot ni Darius, sinenyasan si Arisa na ipasa ang kanyang pana sa kanya. Salamat, tatay. Masayang inabot ni Arisa ang mangkok na para silang tunay na mag-ama. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa magandang mukha nito, at pagkakita sa kaligayahan nito, napangiti ito. Old Mr. Graham, you're so good to Arisa. Tignan mo si Benjamin. Naiinggit siya. Pang-aasar ni Sean, napansin niya ang titig ni Benjamin kay Arisa. Sinulyapan ni Darius si Benjamin at sinabing, ano ba ang may inggit niya? Buti na lang at hindi niya ako iniinis. Sumulyap si Benjamin kay Darius, nagbabala, niluluwagan mo ang pagkakahawak mo sa mangkok.
Mabilis na pinatatag ni Darius ang mangkok, nagsilbi ng kaunti pa, at pagkatapos ay ipinasa ito kay Arisa. Isa, kumain ka pa. Ang sweet talaga nito. Nakangiting tumingin sa kanila si Arisa. Dad, dapat kumain ka rin ng marami. Ang mga bata ay abalang-abala sa kanilang pagkain, hindi kasing dal-dal gaya ng dati, sa takot na kung sila ay kumain ng masyadong mabagal, walang matitira. Sweethearts, mag-ingat sa mga buto ng isda. Paalala ni Darius, paminsan-minsan, naghahain siya ng mga ulam sa kanyang mga apo. Kabanata 1526. Salamat, Lolo. Ang mga bata ay masayang tumangala kay Darius at nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Ang kanilang mga bibig ay puno ng pagkain, at ang kanilang mga pisngi ay matambok, na ginagawa silang hindi mabata na kaibig-ibig. Nagsalitan din sina Sean at Jonathan sa paghahatid ng pagkain sa mga bata, na kontento ng magpasalamat sa kanila ang mga bata. Bilang mga magulang, sina Benjamin at Arisa ay medyo madaling panahon. Tahimik silang nag-enjoy sa sarili nilang pagkain. Ipinakita ng mag-asawa ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Paminsan-minsan ay pipili si Benjamin ng mga piraso ng isda para sa kanya, tinitiyak na maalis ang lahat ng buto bago ito ibigay sa kanya. Mag-ingat ka, okay. Tumango si Arisa, na sarap sa pagkain. Nang mapansin ni Benjamin ang sarsa sa gilid ng kanyang bibig, kinuha ni Benjamin ang isang napkin at marahang pinunasan ito para sa kanya. Ang mga mata ni Arisa ay kumikinang habang nakatingin sa kanya, na sinasalamin ng matayog na figure ni Benjamin. Ang kanyang kaibig-ibig na anyo ay direktang nakaantig sa puso ni Benjamin. Tumagilid siya at mamulong sa tenga niya, no need to rush. Pagtatawanan ka ng mga bata kapag nakita nila. Bahagyang bamantong hininga si Arisa, napatitig sa kanya. Inaasar mo ako, hindi ba? Hindi ako. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Si Sean, Jonathan, at Ethan ay nakaupo sa tapat nila. Sa pagmamasid sa matamis na interaksyon ng mag-asawa, hindi nila maiwasang magnakaw pa ng ilang sulyap. Nasiyahan sila sa kanilang pagkain habang nakikinig sa kanilang pag-uusap, na nakitang medyo kawili-wili ito. Ang lahat ay lubusang nasiyahan sa kapistahan ng sariwang isda at kabute. Kahit ang mga mapapalad na bodyguard na nakatikim ay hindi napigil ang purihin ito. Nabighani sila sa pagkain kaya nawalan sila ng oras. Pagkatapos ng hapunan, sina Benjamin, Sean, Jonathan, at Ethan ay nagtipon sa pag-aaral upang talakayin ang mga bagay-bagay. Samantala, sinamahan ni Arisa sina Darius, Mary, at ang mga bata sa paglalakad sa hardin. Mommy, pwede ba nating puntahan ang mga baby snakes? Si Timothy, na may dalang merienda para maibsan ang pag-aalala ni Arisa, ay tumakbo sa kanya at nagtanong. Ngayon na, hinaplos ni Arisa ang buhok ng anak. Kahit na sinuri nila ang mga ahas sa hapon, binabalak nilang pumunta muli. Oo, kukuha ako ng makakain nila, baka maubusan na naman sila. Masiglang tumango si Timothy, nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Nakangiting pinisil ni Arisa ang pisngi ng anak. Umalis ka na, pero huwag kang tumakbo. Mag-ingat na huwag madapa. Oo naman, Mommy, sabi ni Timothy na puno ng saya. Sa sandaling iyon, dinala na nina Jasper at Oliver ang kanilang mga larwang sasakyan, parehong tinatawagan si Timothy. Bilisan mo at pumasok ka. Magda-drive na tayo. Pinagmasdan ni Darius ang mga bata, mukhang mag-ara at kaibig-ibig, na may lubos na kagalakan at tuwa, masayang nakangiti sa kanila. Gusto ko rin pumunta. Sabik na sumakay si Jessie sa maliit na kotse ni Oliver. Tim, halika dito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kilig sa bilis at hilig. Nakaistilong ginulo ni Jasper ang kanyang buhok. Matapos ang tawanan ni Timothy ay tuluyan na siyang tumakbo para sumakay sa sasakyan. Hindi ba kayo sasama? Nakangiting tanong ni Arisa, nakitang nakatayo pa rin sa gilid sina Gavin at Zachary. Ibinalik ng dalawang kapatid na lalaki ang tingin sa kanya, pagkatapos ay ikanaway ni Zachary ang kanyang kamay at sinabing, ako na ang magdadrive. Bye Mommy. Bye Lolo. Bye Grand-Grandaunt. Bye Mr. Whitley. Kumaway ang mga bata na may kasab-ika na tila papasok sa mahabang paglalakbay. Hindi napigilan ni Arisa ang matawa, nagtaas ng kamay bilang tugon sa kanila. Dahan-dahan, lalo na sa mga kanto. Huwag kang mabangga, nakuha ko, sabay-sabay na. Tumugon ang mga bata, at hindi nagtagal, dalawang maliliit na sasakyan ang Humandar. Sumakay si Zachary sa kanyang maliit na kotse, nag-execute ng magandang brake, niyaya si Gavin na pumasok, at pagkatapos ay hinabol sila. Dahan-dahan,
Mataman ding tinitigan ni Darius ang mga bata, sumisigaw na nagpapaalala sa kanila na mag-ingat. Edwin, sundan sila ng ilang tao at bantayan. Ayaw naming talagang masaktan sila. Oo, matandang Mr. Graham. Inutusan ni Edwin ang ilang bodyguard na sundan at protektahan ang mga bata, habang sila, ang mga matatanda, ay nanatili doon kasama si Arisa. Umalangaw ang tawanan at mapaglarong daldala ng mga bata, na nagbigay ng ngiti sa mga mukha ng kanilang mga nakatatanda. Napakagandang araw ngayon. Bulalas ni Darius, nakapulupot ang mga kamay sa likod, kumikinang ang mga mata sa tuwa habang nakatingin sa malayo. Kabanata 1527. Nagmamadaling bumalik ang mga bata sakay ng kanilang mga open-top na kiddie car, na tinatawag ang kanilang ina mula sa malayo. Arisa smiled and remarked, ang bilis naman nilang bumalik. Akala ko maglalaro sila ng kaunti. Haha, talaga, pagsang-ayon ni Darius. Nakita rin nina Edwin at Mary ang mga bata at tumingin sa direksyon nila, dahan-dahan. Sigaw ni Darius, nag-aalalang baka ma-accident ang mga maliliit niyang apo kung hindi sila mag-iingat. Sanay na sina Zachary, Jasper, at Oliver sa ganitong gawain at marunong magmaneho ng maingat. May tiwala si Arisa sa kanila, dahil madalas niya silang dinadala sa amusement park noon. Mommy, Lolo, mahusay na ipinarada ng mga bata ang kanilang maliliit na sasakyan at mabilis na lumabas. You're back so soon. Bakit hindi ka naglaro ng konti? Nakangiti si Arisa habang pinagmamasdan sila. Bahagyang pinagpawisan ang mga noo ng mga bata. Tinawag niya sila at gumamit ng panyo para panasan ang kanilang mga kilay. Mommy, may takdang aralin pa tayo. Napakurap si Timothy kay Arisa. Kung hindi dahil sa takdang aralin, mas gugustuhin nilang maglaro ng medyo mas matagal. Marahang tinapik ni Arisa ang kanyang ulo at sinabing, kung gayon, gawin mo ang iyong takdang aralin. Maaari kang maglaro kapag tapos ka na. Tama, masiglang tumango si Timothy. Nagpaalam siya sa mga matatanda at nagmamadaling umuwi. Mommy, are you coming inside? Tanong ni Gavin kay Arisa, nag-aalok ng tulong na itulak siya papasok ng kwarto. Sinulyapan ni Arisa ang mga matatanda bago sumagot, Gavin, pumasok muna kayo. Mananatili ako sa labas at uupo saglit kasama si Lolo at ang iba. Nay, pagpasok mo mamaya, tawagan mo kami. Lalabas kami at tutulungan kang itulak papasok ng bahay. Bilin niya sa kanya, tumawa si Arisa, kaya kung pumasok mag-isa, walang problema. May iba pa naman ako dito. Magmadali kayong lahat at gumawa ng takdang aralin. Papasok ako para tingnan ito mamaya. Noon lamang inakay ni Gavin ang kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae sa bahay upang gawin ang kanilang takdang aralin. Nagtagal ang mga matatanda sa labas ng hardin para sa casual na pag-uusap bago pumasok sa bahay. Sina Benjamin, Jonathan, Sean, at Ethan ay abala pa rin sa sarili nilang mga gawain sa pag-aaral. Si Darius at Mary ay nanonood ng TV sa sala. Samantala, sinusuri ni Arisa ang takdang aralin ng mga bata at binibigyan sila ng gabay. Malaki ang pagsulong ni Timothy. Siya ay masipag sa kanyang pag-aaral. Gayunpaman, si Jesse ay nanatiling pareho, na nagpapakita ng kaunting interes sa kanyang akademya. Tim, tama ang lahat. Pinuri ni Arisa ang anak, sabay thumbs up sa kanya. Inabot sa kanya ni Timothy ang isa pang dokumentong eye review, isa na hindi napansin ni Arisa. Mommy, hindi mo pa nasusuri ito para sa akin. Titingnan ko. Kinuha ito ni Arisa, maingat na siniyasat, at masuyong ginulo ang buhok ng anak. No issues with this one, sweetheart. You did great. Siguraduhin mo lang na mas maayos ang sulat kamay mo. Ipagpatuloy ang mabuting gawain. Dahil huli na siyang nagsimulang mag-aral, ang sulat kamay niya ay hindi kasing ganda ng iba. Sige po, Mommy, gagawin ko po. Team time na tumango si Timothy. Good boy. Nasiyahan si Arisa, at walang kamali-mali ang takdang aralin ng iba pang mga bata. Jesse, kahit ang kuya Tim mo, na nauna nang mag-aral kaysa sa iyo, ay nakahabol. Kailangan mo talagang matuto sa kanya. Nahihiyang tumingin si Jesse sa kanyang ina, napakagat sa ibabang lobby. Hindi ko lang alam kung paano ito gagawin. Nakatingin sa mga inosenteng mata ng kanyang anak, napabuntong hininga si Arisa sa loob. Kulang ba siya sa pagsisikap, o kulang lang ito sa likas na talento? Ayos lang. Tuturuan ka ng mga kapatid mo. Pinalakas ni Arisa ang kanyang anak. Mom, you wouldn't believe it. We've tried teaching her, pero parang wala siyang natitira.
Parang naiintindihan naman niya habang may lessons, pero kapag siya na mismo ang gumawa, nahihirapan siya. Reklamo ni Jasper sa kanyang nakababatang kapatid na halos tawagin siyang tanga. Napangiti si Arisa, tila may sariling kahinaan si Jessie. Maglaan ka ng oras, mahal. Sabi ni Arisa sa kanyang anak. Kabanata 1528. Napasulyap si Jessie sa kanyang ina, napansin niyang hindi siya pinapagalitan. Lihim siyang nakaramdam ng saya. Mommy, hindi ba talaga ako matalino? Of course not. Medyo matalino ka. Sinundot ni Arisa ang noo ng batang babae, kailangan mo lang magsikap sa iyong pag-aaral. Kung gagawin mo, mahuhuli ka ba? Inilabas ni Jessie ang kanyang dila, tumabi sa kanya, at niyakap si Arisa, na umaarte. Mommy, pwede mo ba akong turuan? Nakangiting tumingin si Arisa sa batang babae, marahang ginulo ang kanyang buhok. Kapag tapos ko nang suriin ang takdang aralin ng mga kapatid mo, tuturuan kita. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na ang kanyang anak na babae ay gustong gumawa ng takdang aralin, kaya natural, ginagabayan siya nito. Tumawa si Jessie at tumango ng mariin. Oo, hihintayin kita. Sinulyapan siya ni Arisa at saka pinagpatuloy ang pag-check sa takdang aralin ng ibang mga bata. Mabuti naman sina Gavin, Zachary, Oliver, at Timothy, maliban sa Jasper, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na kailangang maayos at maayos ang takdang aralin mo? Huwag kang magsulat ng napakagulo, sabi ni Arisa. Jasper gave a awkward chuckle, nagpapaliwanag ng mahina. Mommy, nagkamali ako, kaya nga nauwi sa ganito. Kitang-kita pa rin ang mga salita, di ba? Nakakaapekto ng husto ang iyong sulat kamay sa marka ng pagtatanghal at marka ng impression. Kailangan mong magsulat ng mas maayos. Hindi ko inaasahan na ang iyong mga salita ay napakaganda, ngunit dapat na maging maayos ito. Parang nagmamadali ka. Kung hindi ka nagmamadali, hindi ito magiging napakagulo, ungol ni Arisa. Masyadong naiinip si Jasper at kulang sa focus. Kapag natapos mo na ang iyong takdang aralin, sanayin mo ang iyong kaligrapya. Gawin mo ang iyong sulat kamay. Kung hindi ka magsasanay ngayon at gawin itong maganda, hindi mo ito mapapabuti sa ibang pagkakataon. Itinuro ni Arisa, ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga kabataan, hinihikayat silang mag-practice ng kanilang pagsusulat. Naiintindihan, Mommy, si Gavin ang pinakamabilis na sumagot, na sinundan ni na Timothy, Zachary, at Oliver. Fine, magpa-practice ako. Humihingal si Jasper, inilabas ang sarili niyang copybook, at nagsimulang magsulat. Sinulyapan sila ni Arisa at saka nagsimulang turuan ang batang babae sa halip na gumawa ng sarili niyang takdang aralin. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay lumabas sa pag-aaral sina Jonathan, Sean, at Ethan. Nang makita ang mga kabataan na gumagawa ng kanilang takdang aralin sa sala, lahat sila ay lumapit upang tingnan. Magaling! Nakangiting puri ni Sean, pinupuri ang mga kabataan. Handwriting practice lang to, pero hindi naman masama, di ba? Ang pangit ng sinulat ko kay Mommy. Napapout si Jasper sa kanyang mga lobby, pakiramdam na sinusubukan lang siya ni Sean. Tumawa sina Jonathan at Ethan habang nakatingin kay Sean. Hindi ka ba makapagsalita ng maayos? Nagkamali ka talaga. Ngumisi si Sean, tinapik si Jasper. Gusto mo turuan kita? Hindi na kailangan, kaya kung sumulat mag-isa. Malamig na tugon ni Jasper. Tumaas ang isang kilay ni Sean, pinagmamasdan ng time na pagsisikap ng iba pang mga kabataang nagsasanay ng kanilang kaligrapya. Tapos na ba kayong lahat? Napasulyap si Arisa sa kanila at tinawag. Oo, tapos na ako sa trabaho ko. Tumango si Jonathan bilang pagsang-ayon. Pumunta ka at uminom ng kape. Iminuwestro ni Arisa ang mga ito kay Darius, dahil kailangan pa niyang tulungan ang dalaga sa kanyang takdang aralin. Nang maipaliwanag na ang aralin, may mga takdang aralin pa na dapat gawin. I need to head back. May court ako bukas, sinabi ni Jonathan kay Arisa, pagkatapos ay pumunta siya upang ipaalam din sa matandang master. Magkasabay na naglakad sina Ethan at Jonathan, patungo sa kumpanya para mag-overtime. Sean lang ang naiwan. Balak niyang magstay dito magdamag. Nang lumabas si Benjamin, nakaalis na sina Jonathan at Ethan. Nang makitang nakikipag-chat pa rin si Sean kay Darius, pinaikit niya ang mga mata. Bakit hindi ka pa umaalis? Bahagyang kumaibat ang sulok ng bibig ni Sean. Pinagtatabuyan na ba niya ang mga tao ngayong gumanda na si Arisa? Sino ang nagpumilit na manatili ako, ha? Dito ako mamamalagi ngayong gabi, kaya mas madaling tingnan ang kalusugan ni Arisa sa umaga.
May meeting sa ospital mamaya, at nag-aalala ako na hindi ako makakabalik dito sa oras kung kailangan mo ako bukas ng umaga. Sumulyap si Benjamin sa kanya, nagbibigay ng tahimik na pagsang-ayon. Saka siya naglakad at umupo sa tabi ni Arisa. Tumangala si Jessie sa kanya, puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Kabanata 1529. Anong problema? Marahang hinaplos ni Benjamin ang ulo ng batang babae, hindi sinasadyang lamambat ang boses nito. Jessie pouted and huffed, walang oras si Mommy sa'yo ngayon. Lumayo ka. Nang salubungin ni Benjamin ang madiin na tingin ng kanyang anak, bahagyang umawang ang bibig nito. Paano kung tulungan kita sa iyong takdang aralin? Hindi pwede. Hindi man lang siya binigyan ng respeto ng dalaga. Siya ay tiyak na tinanggihan siya. Nakakatawang tumingin si Arisa sa dismayadong si Benjamin at tinukso, bakit hindi ka sumama sa kape ni Darius? Kailangan ko pang tulungan si Jessie sa kanyang takdang aralin, kaya huwag mo kaming istorbohin dito. Panay ang tingin ni Benjamin sa kanya, medyo walang imet. Ang presensya ko dito ay hindi nakakahadlang sa iyo sa anumang paraan. Balik ka, nabigo kang sumunod kay Mommy, kaya nabawas na naman ang puntos. Saway ni Jessie kay Benjamin sabay hawak sa braso ni Arisa. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Sean, Darius, Mary, at Edwin ang tumawa. Kung hindi ka uupo sa malayo, hindi ka man lang papasa. Nakangiting paalala ni Arisa sa kanya. Binaba ng mga bata ang kanyang score sa negatibo. Hindi lang siya nakakuha ng anumang puntos, ngunit natalo rin siya. Bumalatay sa mukha ni Benjamin ang pag-aalinlangan dahil hindi siya sigurado sa sasabihin. Nagpa siyang lumipat ng pwesto, umupo sa tabi ni Darius. Tumingin sa kanya si Sean, natutuwa, handa siyang asarin. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, natahimik siya sa nagbabala na sulyap ni Benjamin, na nilunok ang kanyang mga salita pabalik. Dapat laging makinig ang mga lalaki sa kanilang asawa. Kung hindi, magkakaproblema sila sa bahay at sa labas. Napabuntong hininga si Darius sa tamang pagkakataon. Sumulyap si Benjamin kay Darius, walang sinabi, at mahinahong humigop ng kape. Muling nag-vibrate ang phone sa bulsa niya. Agad niyang ibinaba ang tawag, ngunit maya-maya lang ay tumunog ulit ito. Kaninong tawag yan? Bakit hindi sinasagot? Tumangala si Darius, nakatuon ang tingin kay Benjamin. Ang nakakapagod na tao, Kingsley. Nagyayelong boses ni Benjamin, galit na galit sa hindi mabilang na mga tawag sa telepono na natanggap niya mula kay Kingsley sa buong araw. Bahagyang tumawa si Sean, humigop ng kanyang kape. Baka gusto niyang bumalik. Mula nang iwan si Kingsley sa disyerto, walang sandali na hindi niya hinanggad na bumalik. Sa kasamaang palad, hindi siya pinansin ni Benjamin. Bumalik na ba si Mr. Watts? Napatingin si Gavin. Dahil matagal na niyang hindi nakikita si Kingsley, medyo na-miss niya ito. Depende yan kung papayag ang tatay mo na bumalik siya. Kinindata ni Sean ang bata, umaasa na si Gavin ay magsasabi ng magandang salita para kay Kingsley. Sa kasamaang palad, bagamat naiintindihan ng bata, hindi siya nakipagtulungan at tumalikod sa kanyang ulo na may palalong hangin. Mukhang sinabi ni Mr. Graham na kapag nahuli ni Mr. Watts ang isang lobo, maaari siyang bumalik. Nahuli ba niya? Napakurap si Zachary. Ilang beses na tumawa si Sean. Well, hindi ako sigurado tungkol doon. Sa tuwing tatawag si Kingsley, walang katapusan siyang nagrereklamo. Hindi naglakas loob si Sean na sagutin ang telepono nitong mga nakaraang araw. Nang makitang tawag iyon ni Kingsley ay mabilis niya itong itinabi. Oh, walang pakialam na sagot ni Zachary, bamulong, at dito ko naisip na magkapatid kayo ay may malalim na samahan. Mababaw lang pala ang relasyon. Bahagyang kumaibat ang sulok ng bibig ni Benjamin. Napatingin si Arisa sa anak na may katuwaan. Focus on practicing your calligraphy. Don't concern yourself with adult matters. Sumulyap si Jasper kay Arisa, inayos ang kanyang emosyon, at itinoon ang pansin sa pag-e-ensayo ng kanyang kaligrapya. Muling tumunog ang telepono ni Benjamin. Nung una ay, ayaw niya itong sagutin, pero nauwi siya matapos siyang pag-alitan ni Darius ng ilang beses. After so many calls, there must be something urgent. Dapat sagutin mo kung sakaling may nangyari. Tinitigan ni Darius si Benjamin, na nagpapahiwatig na ang sitwasyon sa disyerto ay hindi biro. Kung may mangyayaring mali, hindi ito maipaliwanag ni Benjamin sa pamilya Watts. Kaya, sinagot ni Benjamin ang telepono. Anong problema? Sa kabilang dulo, si Kingsley ay labas na nasa sabik, ang kanyang boses ay napakalakas habang siya ay sumisigaw.
Mahigpit na nagsalubong ang kilay ni Benjamin, at agad niyang binawi ang kanyang telepono. Malamig at mabagsik ang boses niya, isang aura ng pangangibabaw ang tumagos sa telepono. Ibinababa ko ang tawag kung wala ng iba. Huwag mo na ibaba, may sasabihin ako. Hindi pa rin nawawala ang pananabik ni Kingsley. Sa wakas sinagot mo na ang tawag ko. Kabanata 1530. Sa isang malungkot na ekspresyon, si Benjamin ay walang interes na makinig sa walang humpay na Saturday ng lalaking ito. Sinulyapan ni Sean ang mukha ni Benjamin, tumawa, at tinawag si Kingsley. Kung hindi ka pupunta sa negosyo, ibababa ni Benjamin ang telepono. Benjamin, please don't hang up. Nahuli ko na ang wolf cubs. Kailangan mong magpadala agad ng susundo sa akin. Agad na sinigawan ni Kingsley si Benjamin, sa takot na baka hindi siya marinig ng kanyang amo. Gusto na niyang umalis sa nakakatakot na lugar na iyon. Benjamin, namiss kita. Arisa, at ang mga bata. Kumusta ang mga bata? Namiss ba nila ako? Mamantong hininga si Kingsley habang nagsasalita, na mukhang nakakaawa. Hindi ka nila nami-miss. Malamig na sabi ni Benjamin, metapora na sinaksak ng kutsilyo ang puso ni Kingsley. Hindi napigilan ni Sean ang tumawa, nakaramdam ng kaunting simpatiya kay Kingsley. Pagdating sa pagpapahirap sa iba, walang makakapantay kay Benjamin. Humihikbi, nakiusap si Kingsley, Benjamin, mangyaring magpadala ng isang tao upang ibalik ako. Dapat mong tuparin ang iyong salita. Kung hindi ako babalik sa lalong madaling panahon, tuluyan na nilang makakalimutan ako. Takot talaga siyang maywan. Nahuli mo na ba ang mga lobo? Tanong ni Benjamin. Tuwang-tuwang sinabi ni Kingsley, oo, nakahuli ako ng 7. Isa para sa bawat bata at isa para kay Arisa. You shouldn't play favorites, you know. May 4 pang anak si Arisa sa tiyan niya. Hindi ba dapat balak mo rin silang padalhan ng mga lobo? Ngumisi si Benjamin nang hindi mapakali. Hindi sigurado si Kingsley kung nagulat siya o nadidismaya. Benjamin, sinasabi mo bang kailangan kong hulihin ang 4 na anak ng lobo bago ako makauwi? Ano sa tingin mo? Mahinang tugon ni Benjamin. Hindi nagtagal ay narinig niya ang tunog ng pag-iyak ni Kingsley mula sa kabilang dulo. Benjamin, pwede bang bumalik muna ako? Wala pang masyadong anak ng lobo sa paligid, at medyo nahirapan ako para makahuli ng sapat. Oh, Benjamin, pwede ba akong bumalik para makahuli pa sa susunod? Total hindi pa nakakapaglaruan ang anak ni Aaron. Kapag nagsimula na silang maglakad, bibigyan ko sila ng isa. Piliin mo man na samantalahin ang pagkakataon o hindi, nasa iyo iyon. Kung magpapadala man ako ng sundo sa iyo, desisyon ko na iyon. Walang pakialam na sagot ni Benjamin, na walang puwang para sa pagtatalo. Benjamin, pinahirapan ako dito. Hindi ako makakain ng maayos, hindi ako makatulog ng maayos, at nakakatakot, humihikbi si Kingsley. Nang marinig ang panaghoy ni Kingsley, malinaw na naisip ni Benjamin na siya ay humihingal at lumuluha. Anong nakakatakot? Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, hindi pangkaraniwang nagtatanong ng karagdagang tanong. Ang lugar na ito ay haunted. You need to send someone to pick me fast, or else you won't see me again. Nanginginig ang boses ni Kingsley. Parang hindi nagbibiro. Nakakunot ang noo, tinanong ni Benjamin, hindi ka ba nasa base? Oo, ngunit hindi sila naniwala sa akin. Totoong nakakita ako ng isang multo, isang madilim na anino na nakatayo sa tabi ng aking kama. Si Kingsley ay nasa hindi maipaliwanag na paghihirap. Hindi man lang siya naglakas loob na bumalik sa sariling kwarto para matulog. Sa halip, sumisiksik siya sa dormitoryo ng iba. Tinapik ni Benjamin ang kanyang hita, malalim ang mga mata at nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagtanong siya, nasuri mo na ba ang pagbabantay? I've checked. Wala namang naka-surveillance. Iyon ang pinakakinatatakutan ni Kingsley. Iniisip niya kung sino ang nagtatangkang takutin siya sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, sa pagsuri sa surveillance, walang kakaiba. Gayunpaman, malinaw niyang nakita ang malabong figurang iyon sa kalaliman ng gabi, isang pag-iisip na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugad. Benjamin, please send someone to pick me up. Natatakot ako na baka saktan ako ng multo. Wala kang ginawang masama. Ano ang kinakatakutan mo? Malamig na pinutol siya ni Benjamin. Tama na, pupuntahan ko si Jack. Nadama ni Benjamin na may higit pa sa sitwasyon kung hindi nagsinungaling si Kingsley sa kanya. Sige, bilasan mo at dalhin mo siya. Nasa sabik si Kingsley. Hindi na siya makabalik pero at least may pamilyar siyang mukha doon.
Ang pagkakaroon ng kausap ay makapagpapakalma sa kanyang takot na damdamin. Matapos tapusin ang tawag, agad na tinawagan ni Benjamin si Jack, inutusan siyang pumunta sa kinaroroonan ni Kingsley nang walang pagkaantala.